Nasaan na nga ba si Congressman Zaldico? Nakaalis na siya sa New York batay po sa record ng gobyerno ng Amerika. Sabi naman ni House Speaker Bogie D, wala silang impormasyon sa kinaroroonan ngayon ng kinatawan ng Ako Bicol Party List. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. 4 na araw mula nang bawiin ng Kamara ang Travel Authority ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, may impormasyong umalis na umano ito sa Amerika. Sa record ng U.S. Customs and Border Protection, si Ko ay dumating sa New York noong August 26 gamit ang tourist visa. Pero nitong September 13, umalis na umano ito sa New York City. Hindi nakalagay sa U.S. Customs and Border Protection website kung saan siya sumunod na pumunta. Maging ang bago liderato ng Kamara, wala raw impormasyon kung nasaan ngayon si Ko. Hindi ko alam. Matatandaang noong September 18, binawi ni Speaker Faustino D. III ang travel clearance ni Ko para makapagpagamot sa Amerika. Binigyan siya ng 10 calendar days para bumalik sa bansa kung hindi maaari siyang maharap sa disciplinary at legal actions. May mga nagsasabing natanggap na, pero hopefully nga natanggap na para sa ganun yung 10 araw na ipinain natin sa kanya ay masunod dito. Pero pag-uusapan natin ng leadership, especially yung share ng ethics, kung ano pa yung mga pwedeng gawin para matiyak natin na makauwi si Congressman Zaldico. Dagdag ni D, pabor siyang ihinto na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee at makipagtulungan na lang sa Independent Commission for Infrastructure na nilikha ng Malacanang. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom, kailangan lahat na ng report at kung ano nangyari dun sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung ano nangyayari dito sa Infracom. Nag-convene naman sa unang pagkakataon ang Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara. Pakay nilang tukuyin kung saan ililipat ang 255 billion pesos na pondo na inalis sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. We will be guided by the sectors, the priority areas as expressed by the President. Yung menu po na inilatag ng ating Pangulo, we will of course take into consideration during today's deliberations the need to prioritize education, health, agriculture, labor, and other sectors that pertain to human capital development. Naka-livestream ang pulong para makita ng publiko ang pagbabago sa panukalang budget. Ang mga panukala na galing mismo sa mga kongresista dapat formal na nakasulat at may pirma. Daraan pa ang mga panukala sa House Appropriations Committee. May mga apektado naman sa pagkawala ng flood control projects dahil may mga lugar din naman daw na tunay na nangangailangan ito. Isa sa umaaray, ang 1st District of La Union. Sana po i-reconsider nila kasi may mga lugar po talaga na kinakailangan po yung flood control. Just like in my case, may island barangays din po kami. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.